May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, pinto, pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay laahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abay-Yahawa. Okay, mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig, saan man sila naroroon, at lalo na yung mga taga-subaybay sa ating YouTube channel. Sa muli, samahan niyo po kami sa pagpapatuloy sa pag-aaral sa aklat ng Deuteronomy, sapagkat ang aklat na ito ay napakahalaga dahil ito po ay mga habilin ni Moses. Ito yung huling aklat na sinulat ni Moses, na ang mga contents po nito ay nadaanan na rin natin doon sa aklat ng Exodus, unang Leviticus at ikalawang Leviticus. So ito po ay parang inuulit ni Moses para doon sa mga bagong henerasyon na papasok sa Promised Land. Sila ay tatawid na doon sa Jordan River para sila ay papasok sa Promised Land. So, ito yung mga tagubilin ni Moses. So, samahan niyo po kami muli sa pagtatalakay ng aklat ng Deuteronomy. Deuteronomy, Kabanata 14, ang mga malinis at maruming pagkain. Kayo ang mana ni Yahwa, ang anak. Huwag ninyong putulin ang inyong laman o ahitin ang inyong ulo para sa patay, sapagkat kayo ay isang banal na bayan kay Yahwa, ang alayam. So, siguro yung putulin ang laman, yung pagtatato, ano? At saka ahitin ang ulo. Okay. Mula sa lahat ng mga tao sa ibabaw ng lupa, pinili kayo ni Yahwa upang maging kanyang mahalagang pag-aari. Huwag kayong kumain ng anumang kasuklam-suklam na mga bagay. Ito ang mga hayop na maaari ninyong kainin: ang baka, ang tupa, ang kambing, ang usa, ang gazela, ang maliit na usa, ang ligaw na kambing, ang ibex, ang antelope, at ang bundok na tupa. Bundok ng Okay. tupa is Maaari kayong usa. Parang usa? bata. Oo. Bundok na tupa. Okay, maaari kayong kumain ng anumang hayop na may hati ang kuko at ngumunguya na pagkain na ibinalik mula sa tiyan na hayop o cod. Gayunpaman, sa mga ngumunguya ng pagkain o cod, huwag ninyong kainin ang kamelyo, ang kuneho o ang hyrax, dahil bagaman sila ay ngumunguya ng pagkain, cod, ang kanilang kuko ay hindi hati. Sila ay marumi para sa inyo. Ang baboy ay marumi rin dahil bagaman ang kuko nito ay hati, ito ay hindi gumunguya ng pagkain o cod. Huwag ninyong kainin ang kanilang karne o hawakan ang kanilang mga bangkay. Sa lahat ng mga nilalang na nabubuhay sa tubig, maaari kayong kumain ng anumang may palikpik at kaliskis. Ngunit ang anumang walang palikpik at kaliskis ay marumi at hindi dapat kainin. Maaari kayong kumain ng anumang malinis na ibon, ngunit huwag ninyong kainin ang mga ibong ito: ang agila, ang buwitre, ang itim na buwitre, ang pulang lawin, ang itim na lawin, anumang uri ng palkon, anumang uri ng uwak, ang kuwagong may sungay, ang kuwagong tumitili, ang sigal, anumang uri ng lawin, ang maliit na kuwago, ang malaking kuwago, ang puting kuwago, ang kuwagong disyerto, ang agila dagat o osprey, ang cormorant, ang tagak, anumang uri ng tagak, tabing ilog o hiron,
ang tariktik or hupo, at ang paniki. So, mapapansin niyo lahat ito ay mga mandaragit na ibon, kumakain ng karne. Verse Kapwa hayop. 16, oo, ang lahat ng lumilipad na insekto ay marumi para sa inyo. Huwag ninyong kainin ang mga ito. Ngunit ang anumang may pakpak na malinis ay maaari ninyong kainin. Huwag kayong kumain ng anumang bagay na natagpuan ninyo na patay na. Maaari ninyong ibigay ito sa dayuhang naninirahan sa alinman sa inyong mga bayan, at maaari nilang kainin ito o maaari ninyong ibenta ito sa ibang dayuhan. Ngunit kayo ay isang banal na bayan kay Yahweh ang ating alahayam. Huwag ninyong lutuin ang isang batang kambing na sumususo pa sa kanyang ina. Huwag ninyong patayin ang ina na may mga batang kambing na sumususo. Ito ay naaangkop sa lahat ng hayop, baka, tupa, kambing, at mga katulad nito. Okay. So, common sense, mawawala ng pagkain yung mga batang hayop pag pinatay ang ina. Tithes o ikapu. Bakit nga ba English to? Gawin natin ikapu? Pwede. Mga ikapu. Okay. Okay. Tiyakin na magtabi ng unang ikasampu ng lahat ng inyong mga ani sa bawat taon na ibibigay sa punong saserdote para kay Yahweh. So yung ikasampu ng inyong mga ani. Kainin ang ikalawang ikasampu ng inyong butil, bagong alak at langis ng olibo, at ang mga panganay ng inyong mga hayop sa harapan ni Yahweh, ang ating alahiyam, sa lugar na kanyang pipiliin bilang tahanan ng kanyang pangalan, upang matuto kayong laging gumalang kay Yahweh ang ating alahiyam. Oh, so yung unang ikapo, 10% ay para sa saserdote, para kay Yahweh. Oo. Yung another, Yung 10% ay para naman sa fellowship, fellowship mga offering. kakainin nyo. Yun yung ginagawa yung second tithe. Oo. Di ba po natin para sa mga kapiestahan? Yun. Pero ang in-expand ito naman sa Hero. Sabi niya yung mga bibili ninyo, mga souvenir, even yung mga souvenir nyo sa isang, pagpunta nyo sa doon, pwede yung kuhanin sa yung second tithes. Yung mga pamasahe nyo, yung pambili nyo pag kayo nagutom, pwede doon. Oo, pang Basta ang personal. mahalaga, ang kailangan mahalaga, maka-attend kayo, makadalo kayo sa mga pagpupulong. Okay. Okay, kainang ikalawang, okay. Sa lugar na kanyang pipiliin bilang tahanan ng kanyang pangalan upang matuto kayong laging gumalang kay Yahweh ang ating alahayam. Ayun, so yung paggalang sa kanya, ipapractice. Verse 24, ngunit kung ang lugar na iyon ay masyadong malayo at kayo ay pinagpala ni Yahweh, ang ating alahayam, at hindi ninyo madala ang inyong ikasampu, dahil ang lugar na pipiliin ni Yahweh upang ilagay ang kanyang pangalan ay napakalayo, kung gayon, palitan ang inyong mga ikasampu ng pilak at dalhin ang pilak at pumunta sa lugar na pipiliin ni Yahweh ang ating alahayam. O kaya siguro sobrang dami ng kanilang ani. So pwede rin nila ibenta yon at na lang, napagbentahan, yun ang kanilang dadalhin. Para na lang, convenient, no? Verse 26, gamitin ang pilak o pangalawang ikasampu upang bumili ng anumang gusto ninyo. Baka, tupa, alak o iba pang inuming nakalalasing o anumang naisin ninyo. O yung masayang pagtitipon, pwedeng alak, uminom ng alak. Iba pa yung para sa pang-offering na alak, Oo. Ano namang naisin ninyo. Pagkatapos kayo at ang inyong sambahayan ay kakain doon sa harapan ni Yahweh ang ating alahayam at magsasaya. So kasama yun sa sa utos ang magsaya, hindi sinabing at magdadrama, magsasaya. At huwag ninyong pabayaan ang mga Levita na naninirahan sa inyong mga bayan.
sapagkat wala silang bahagi o mana na kanilang sarili. Sa katapusan ng bawat 3 taon, dalhin ang lahat ng pangatlong ikasampu ng ani ng taong iyon at itabi ito sa inyong mga bayan. So every 3 years, so bali sa isang 7 years, yung third at saka yung ika-6 year, yung meron pa kayong ika-10%, sa pangatlong ika-10, every 3 years lang yun ay pangatlong ika-10 para naman sa mga, yung sinasabing third type, para sa mga nangangailangan, no? Oo. Verse 20, upang ang mga Levita at ang mga dayuhan, ang mga ulila at ang mga balo na ninirahan sa inyong mga bayan ay makakain at mabusog. At upang kayo ay pagpalain ni Yahweh ang ating alahayam sa lahat ng gawa ng inyong mga kamay. So kasama pala yung Levita. Mm. Kasi yung first start natin sa templo yun, di ba? Para yung sa templo at saka sa kay Yahweh, saka sa punong saserdote, sa mga saserdote. Pero ang mga Levita, dayuhan at mga ulila, kukunin sa third tithes. Okay. Kaya pala iba gusto talaga sa mag-saserdote. Okay, paglilinaw. Ang ika-10 bahagi o ika-10 ay kinukuha sa net o increase ng sariling kinita pagkatapos na ibawas ang lahat ng ipinuhunan. Sa modernong panahon, kasama sa puhunan ang mga ginagastos sa paghahanap buhay tulad ng transportasyon. Kasama dito yung pamasahe, gasolina, saka pagkain sa trabaho o hanap buhay, at iba pa. Ang unang ika-10 ay para kay Yahweh at iaalay sa templo ni Yahweh. So, pag nabawas na yung mga puhunan mo sa paghahanap buhay, yun sa neto noon, ang unang ika-10 ng neto ay para kay Yahweh at iaalay sa templo ni Yahweh. Ang pangalawang ika-10 ay ipon para sa sarili na gagamitin para sa mga kapistahan na itinakda ni Yahweh na gunitain ng mga Israelita. So, no excuse. Kasi pag sasabihin mo wala kang pera, ibig sabihin wala kang second tithe, no? Ang pangatlong ika-10 ay kukunin sa kinita sa ika-3 taon lamang at ito ay ilalaan para sa mga mahihirap. Ang pag-aalay sa pangatlong ika-10 ay maaaring hatiin sa 3 bahagi at ikalat sa 3 taong panahon, 1/3 sa bawat taon, upang mabawasan at hindi mabigat ang mga ikapu sa pangatlong taon. Ito yung in-advise ng mensahero. Halimbawa, ang tight mo, pagpalagay nila, 100 ang first tight mo. Yung second tight mo, i-receive mo 100 din. And then, yung third tight mo, para meron ka ng one third, bali gawin mong 35 o 30 pesos, 33.3%. Yun naman ay isasabit mo sa treasurer para hindi mo magalaw, di ba? Kasi para yun sa para pagdating na 3 taon, hindi ka mahihirapan. So every month, ang itatabi mo mula sa iyong neto ay 23%, 23.33%. Yung una, bibigay sa yung 10% sa saserdote o sa templo, kung wala tayong saserdote ngayon. So meron yung second type, iipunin mo yung para sa mga kapistahan. And then yung 33.3 para yun sa mga sa mga nangangailangan, mahihirap. Yan. Pero ngayon, dahil wala tayong templo, Oo, yung second tithes ba, kailangan i-remit pa? nasa sayo. Kasi Yung iba, personal, yung di option ba mo ang yan, nakalagay ay personal mo yun? yun. Kung may tatabi mo siya. Oo. Dapat Oo. itatabi mo siya Kaya bilang personal mo na di ba savings. dati? Personal Oo. savings Pero yun. yung merong iba kasi, sasabihin mo sa di ba dati noon, sasabihin mo sa Mm. treasure, ikaw sa second type, para savings ka na. May Oo. para pag hindi mo nagagalaw, nasa option mo yon. Nasa option mo yon. O
ikaw na mismo ilagay mo sa bank o sa alkansya, whatever. Kasi dati, ang Tapos, basta, ginagawa kasi parang natin, walang excuse na hindi ka maka-attend. oo, dati kasi ang ginagawa natin, nire-remit natin yung second tides, tapos ginagamit doon sa renta ng Mm. mga sasakyan. 'Di ba? So hindi kumbaga nagagamit ng buong ng buong kawan para sa Actually, transportation. oo. May, pag may na-require na t-shirt, doon ko rin kinukuha sa second time, pambili ng Mm. t-shirt, yung mga mapabasahe. Doon ko kinukuha yun pag pupunta Mm. sa worship. Doon ko Mm. kinukuha. Kaya ang ano nun, ang mahalaga, meron ka na itatabi, kaya nga tatanggalin mo na nga puhunan. Hula ka, mabigat naman kung mag-aano ka, tapos maliit lang pala ang neto mo, di ba? Mm. So, proportionate. Tapos Pero 'di ba ang kung sinabi, gusto mo ng increase, di mag-ano ka ng another source of income. ang second tides ay personal savings na kasama doon yung mga kakainin nyo sa fellowship offering. 'Di ba? Oo. Oo. At saka yung mga sa bird offering, pag DOA, di ba? Kailangan may Oo. share ka doon. Ayun. Oo. Doon mo kukunin yun. Mm. Doon ko kinukuha yun. Basta ang mahalaga, meron kang makapag-participate ka sa mga, yan. Oo. Tapos yung third tide, inaano ko yun, indicate ko, ito para sa third tide. At laging one-third ng Mm. ano ko. One-third nung first and second, yung equivalent of one-third. Ah, so pero sa ngayon, wala naman tayong templo, wala tayong sacerdote, o Mm. kung gusto mo, pledges na lang ang ginagawa natin, di ba? Oo, pledges lang. Meron naman tayong pondo. Oo. Mm. Pero ito para sa mga nakikinig, kung paanong mag-ano ang alahayam. Kumbaga, magaan ang kanyang burden. Yung kanyang yung pagtatize is after ng kung Oo, minsan kasi nga 'di ba break parang, even ka na oo, sa kinasanayan kasi natin noon, nung tayo ay nasa Babylonian, ang gross. tithes Oo. natin ay mula sa gross income, which is mali pala. Dapat doon sa net. Kasi kung Mm. namumuhunan ka Yung nga pamasahe naman, hindi mo tinatanggal no? oo, yung Kaya yung mabigat. puhunan mo na na parang nakukuha mo pa pati puhunan mo. So dito, binigyan ng linaw ng mensahero kung paano nga ba ang pagbibigay ng ikapo. So, una, alisin mo muna yung mga gastos mo sa pagtatrabaho, yung transportation, pagkain Yung at iba pa. pagkain mo, yung lunch mo, Oo. merienda, no? So, doon ka sa net Bigat yan. magbabawas ng 10%. Kasi ang nakalagay sa batas dito ay magmumula sa increase. So, ibig sabihin, hindi Sa kasama ang income. puhunan. Doon lang sa increase. Mm-mm. So, yun ang, Yun yung tinubo. oo, ang tinuro sa atin na malinaw. Kasi it's reality kasi, 'di ba, pag naghahanap buhay ka, napakarami mo ring Oo. gastos. Yung pamasahe, panggasolina, pagkain, tapos kung Yun minsan nga kailangan eh. pa mag-load ka, internet, halimbawa Oo. online ka, yung internet babawasin mo doon. Kaya, Kasi puhunan mo yun sa trabaho, 'di ba? So, tapos ang dami pang ah, kaltas ngayon sa gobyerno, di ba? oo. Lalo na So, noon, kailangan naka-corporate attire ka, bibili ka ng sapatos, oo. bibili ka ng ano na lang matitake home mo noon, di ba? Parang So, halos ang parang break alahan even na talaga, lang eh. Yung gastos oo, mo sa sa dadaan lang trabaho, parang dadaan lang sa kamay mo break yung, even na ka na lang eh. oo, pagkakashare mo yung matitira sa pamasahe at pagkain, so, na 15 araw ulit, di ba? Oo. Pag ganun So, kawawa naman yung mga Mm. kaya yung kung minsan Talagang, nagagastos mo din yung supposed to oo. be pang second type mo, di ba? Saka pang Oo. third type. Oo. Actually, dapat ikaw binibigyan ka ng third
Levite. Pero Oo. syempre, sa mga Levite yun, sa mga walang hanap buhay na kasi mga kapatid, no? Mm. So, may mga reaction po additional at saka mga question. Sa ating mga tingin ko naman ay pinagpapala ng marami ang ating mga kapatid, so walang masyadong katanungan. Masid tayo sa Kabanata 15. Okay. Sandali po na. At take over ka, sis. Sis Maria, take Opo. over. Sige, sige. Kasi bigla Kabanata. Opo. nag-warning. Nag-warning Okay. ang aking phone na hindi ko pala na-chart. Sige po. Kabanata 15. Kabanata 15. Ang taon ng pagpapatawad ng mga utang. Sa katapusan ng bawat 7 taon, dapat ninyong ipatawad ang mga utang. Ganito ang paraan ng pagpapatawad. Ang bawat nagpapautang ay dapat patawarin ang anumang utang na ipinahiram niya sa kanyang kapwa Israelita. Hindi siya dapat manghingi ng bayad mula sa sinuman sa kanyang sariling bayan dahil ipinanawagan na ni Yahweh ang panahon ng pagpapatawad ng mga utang. Maaari kayong manghingi ng bayad mula sa isang dayuhan, ngunit dapat ninyong patawarin ang anumang inutang sa inyo ng inyong kapwa Israelita. Gayunpaman, hindi na kailangang magkaroon ng mga dukhang tao sa inyo, sapagkat sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh, ang ating alahayam, bilang inyong mana, kanyang pagpapalain kayo ng sagana. Kung lubos lamang ninyong susundin ang alahayam at maingat na susundin ang lahat ng mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Sapagkat pagpapalain kayo ni Question lang po. Yahweh. Question. Paano yung ika-7 taon? So kasabay ng ng Jubilee year, rather ng Sabbath year, o basta pag nangutang ka ng taon? Ang nakalagay kasi sis, sa katapusan ng bawat ika-7 taon. So, ibig sabihin, tatapusin mo muna at the end of the 7th year, doon ka palang magpapalaya. Sa iba So sa iba halimbawa, nating sa mag-umpisa iba tayong nating discussion during the 7th year. Dito So ganito, naman, tulad nito, oo, 2030, mag-umpisa tayo sa Abib. So sa 2030, pwede ka pang mangutang. Pero pag lumampas na yun sa 2031, kasi another Abib na yun, patatawarin mo na yun, parang gano'n. Sa oo. 2031 pa yun. Pagkatapos ng 7th year, Mm. pagkatapos ng Sabbath year, parang gano'n. Oo. So parang ang intindi ko kasi dito, at the end of the 7th year. Hindi naman Oh, sinabi na on the 8 years, 'di ba? So sa oo. katapusan ng So ika-7 taon. pag 2031 at Abib, bago mag-Abib, kailangan masingil mo na. Pagdating Oo. ng Abib, hindi mo na pwedeng singilin. Parang gano'n. Parang, Oo. okay, Oo. papatawarin mo na. So, yung Mm. 2030, pwede ka pang maningil. Parang gano'n, no? Kasi Oo. 365 days pa rin yung isang taon eh. Okay. Oo. So, every 7 years pala. So, akala ko tuwing Jubilee. Pero pag Hmm. yung tao Hindi, yun, pag slavery yun. sabbatical year kasi ito, sis, 'di ba? Oo. Sabbatical year ang pinag-uusapan dito, hindi jubilee. Oo. Okay, sige. Salamat. Kung lubos lamang ninyong Verse tayo, susundin. no? Verse Verse 5. 5. Kung lubos lamang ninyong susundin ang alahayam at maingat na susundin ang lahat ng mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Sapagkat pagpapalain kayo ni Yahweh ang ating alahayam ayon sa kanyang pangako. At magpapautang kayo sa maraming bansa, ngunit hindi kayo mangungutang. Maghahari kayo sa maraming bansa, ngunit walang maghahari sa inyo. Yada. Yada. Yada.
Kung may sino mang dukha sa inyong kapwa Israelita sa alinmang bayan ng lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh, ang ating alahayam, huwag kayong magmatigas o magmaramot sa kanila. Sa halip, maging bukas palad kayo at maluwag na ipahiram sa kanila ang anumang kailangan nila. Mag-ingat na huwag magkimkim ng ganitong masamang kaisipan. Malapit na ang ika-7 taon, ang taon ng pagpapatawad ng mga utang, upang hindi kayo magpakita ng masamang loob sa nangangailangan sa inyong kapwa Israelita at wala kayong maibigay sa kanila. Maaari silang maghain ng daing kay Yahweh Daing. laban sa inyo. Daing kay Yahweh laban sa inyo. At kayo ay makikitang may sala sa kasalanan. Magbigay kayo ng bukas palad sa kanila at gawin ito ng walang paghihinayang. Yung may sala sa kasalanan at makikitang meron kayong kasalanan? O tama ba may sala sa kasalanan? Paano nga ba natin ito Teka i-rephrase? na. Tingnan natin verse Maaari silang 9. maghain ng daing kay Yahweh laban sa inyo. Tingnan natin si At English. kayo ay makikitang may Verse ano yan? um Chapter chapter 14 verse 10. 10. Verse 14 10. verse Verse 10. 10. Okay. Ay, hindi, 15 na pala, sis. Kasi natapos mo na yung 14 verse 15. 15 verse 10. Oo. 15 verse 10. Mhm. Makikita. Ng remember that you were slaves in Egypt, and Yahweh Alahayam delivered you. That is why I give you this command today. But bakit iba? Iba. Freeing sorry, ibang Chapter 15 15. pala. Oo. 15 verse 10. Give generously to them and do so without a grudging heart. Then because of this, Yahweh our Alahayam will bless you in all the works of your hands. Ito, ang Do so nakalagay without a dito kay grudging heart. Meta. Ang kay Meta, yung at kayo, nandito yung at kayo. They may then appeal to you, Yahweh, against you, and you will be found guilty of sin. At kayo matatagpuang may sala, guilty of sin. You will be found May guilty of sin. kasalanan. May Oo, kasalanan. Yung at kayo ay makikitang may sala sa kasalanan. Ang correction, at kayo ay makikitang may kasalanan. Oh, may tama. kasalanan. May kasalanan. Matatagpuan. At kayo ay makikita. Matatagpuan. Kayo ay makikitang Matatagpuan. may Siguro. kasalanan. O tama, At may kayo, makikita, Yan, may okay po. kasalanan. Oo. Ayan, makikita tama o po na. matatagpuan? Hindi, makikita. Makikita. Makikitang at Oo. kayo ay makikita may kasalanan. Okay. Opo. Thank Okay you. na. Okay, verse 10. Kayo ay makikitang may kasalanan. Magbigay kayo ng bukas palad sa kanila at gawin ito ng walang panghihinayang. At dahil dito, pagpapalain kayo ni Yahweh, ang ating alahayam, sa lahat ng gawa ng inyong mga kamay. Lagi ninyong maalala na may mga dukhang tao sa lupain. Kaya't inuutos ko sa inyo na maging bukas palad sa inyong kapwa Israelita, sa inyong lupain na naghihirap at nangangailangan. Ang pagpapalaya sa mga alipin. Kung sino man sa inyong bayan, lalaki o babaeng Hebreo, ay ipinagbili ang sarili sa inyo at maglingkod sa inyo sa loob ng 6 na taon, dapat ninyong palayain sila sa ika-7 taon. At kapag pinakawalan ninyo sila, huwag ninyo silang paalisin ng walang dala. Bigyan ninyo sila ng sagana mula sa inyong kawan, sa inyong giikan,
sa inyong pisaan ng alak. Magbigay kayo sa kanila ayon sa pagpapala ni Yahweh, ang ating alahayam, sa inyo. Yes. At Alalahanin, tanong ko lang, kailan palalayain? Kasi 365 days ang ikapitong taon. Kailan doon? Pagkatapos ng ano? O nandowa din? O bago mag-abib ng ika-8 taon? Ano po ba? Di ba sis ang ang reckoning ng sabbatical year, Abib to Abib. Ang naman, ang Jubilee, Dowa to Dowa. So, bago mag-abib Bago ng mag-abib 20, ng ika-8 taon. okay. So, parang din sa pagpapatawad ng mga utang, ganon. Oo, Kasabay nun. Okay. yeah. Katapusan ng Okay. ika-7 taon. Okay. Okay. Thank you. alalahanin ninyong kayo ay naging mga alipin sa Egypt at pinalaya kayo ni Yahweh, ang ating alahayam. Ito ang dahilan kung bakit ibinibigay ko sa inyo ang utos na ito ngayon. Ngunit kung sasabihin ng inyong alipin, ayaw kong umalis sa iyo, dahil minamahal niya kayo at ang inyong pamilya at maginhawa siya sa inyo. Ngunit kunin ninyo ang isang pantusok at itusok sa kanyang lambi ng tenga sa pintuan, at magiging alipin ninyo siya habang buhay. Gawin din ninyo ito sa inyong babaeng alipin. Huwag ninyong ituring na kahirapan ang pagpapalaya sa inyong alipin, sapagkat ang kanilang paglilingkod sa inyo sa loob ng 6 na taon ay doble ang halaga kaysa sa isang upahang tao. At pagpapalain kayo ni Yahweh, ang ating alahayam, sa lahat ng inyong ginagawa. Tanong ko lang yung sa verse 12, kung sino man sa inyong bayan, lalaki o babaeng Hebreo, ay ipinagbili ang sarili sa inyo at maglingkod sa inyo sa loob ng 6 na taon, dapat ninyong palayain sila sa ika-7 taon. So, bali, 6 na taon lang silang magsisilbi. Pero hindi sinabi dito na na sabbatical year. Paano halimbawa, ika-4 na taon siya nag-umpisa, ibig sabihin sa ika-second year niya o ika-third year niya, lalaya na siya o pubunuin pa niya 6 na taon? Dito kasi sis, 'di ba, hindi naman sabay-sabay na papasok ang mga Yun na nga, alipin. oo. Oo, paano So, yun? magbibilang na lang sila ng 6 na taon, yung pang 7 taon, palalayain sila sa bago matapos yung taon na yon na ika-7. Hindi kasi 6 na taon eh. Tapos ipapalalain sa ika-7 taon kasi magsasabat din sila, 'di ba? Ang Oh. tanong, magsasabat of rest din sila ng kasi hindi 'di ba magtatanim, wala nang gagawin. Siguro ang dito, halimbawa, kung ipagbibili niya, halimbawa, pag malapit na sabbatical year, pag malapit na, parang 2 years na lang, halimbawa, 2 years na lang sabbatical, yung worth nagtatrabaho niya for 2 years na lang ang Oo, babayaran sa kanya. pwede naman gano'n. Oo. Okay, okay. So, hindi not necessarily na kailangan bumuo siya ng Natapusin 6 niya, taon. oo, yung taon. Okay. Pero So, mayroon mas naman kasi maganda. mga talagang ano to, yung nila, ang sabbatical year nila, ayun pa lang ang time na mag-hire sila ng mga alipin. Kaya Bago mag-abib na nabubuo. following Oo, kaya Oo, nabubuo nila. kasi kailangan may alay sila sa sa abib, sa first fruit. So, magtatanim na Oo. sila ng Mm-mm. ah, medyo kasi yung yung abib is, yan eh, springtime yan eh.
kailangan meron kang pero ang sinabi naman, nangako naman ng alahayab sa ika-6 na taon, Walang ano, kapag ikaw ay alipin, wala kang aalalahanin kasi palalayain ka at sabi dito, sa ika-7 taon. kapag pinakawalan ninyo sila, huwag ninyo silang paalisin ng walang dala. Hindi, yung yung Oh, mga amo, yung mga among oh, Israelita, kaya nga. kasi mag-harvest sila para naman sa Abib na ika-8 taon. Oh, So, yun na nga. kailangan, Ibig sabihin, sila din ang magbabayad ng ano ng mga harvest nila dito sa kanilang mga alipin kapag mm. pinalaya nila ito. Hindi, at saka so ang pagpapalaya dito, Abib ng ika-7 taon. Yes, Hindi, oo. hindi Abib ng ika-8, Abib ng ika-7 taon, lalaya. So, sa Pero 6 na taon lang talaga ang sis, trabaho. ano Pero, kasi ito, magkaiba. Yung unang talata na binasa natin ay tungkol sa pagbabayad ng utang oo, na pwede ka pang maningil bago pumasok ang ikawalong 8 taon, ang taon. abib ng Oo, ikawalong taon. Dito naman kasi oo, magkaiba. Ito ay oo, pagpapalaya pamahinga sa yan. mga alipin. Pamamahinga yan ng ika-7 taon. Kaya nga, Yes, parang na lang, oo. tingnan na lang natin. Kasi 7 weeks. Pagpalagay na ang rest day na ginagawa ng mga empleyado, tuwing linggo. So kung Huwebes ka nag-duty, so ang sisweldohin mo lang, ang i-advance lang sa'yo, yung Huwebes, Biyernes, Sabado. Pero magkailangan mo na magpahinga ng ikalinggo. Pero kung Lunes ka nag-umpisa, so 6 days ang sisweldohin mo. Parang ganun lang. 6 days ang ibabayad sa'yo. Parang Oo. ganun lang. Oo. Okay. Sige, malinaw na. So, may po ba sa may ibang reaction po mga kapatid? Oo, so yun lang ang kaibahan. Ito kasi, Oo. 6 na taon silang maglilingkod, sa ikapitong taon sila ipalalayain. Doon naman sa naunang Okay. talata, yung pagbabayad ng utang, pwede ka pang maningil bago pumasok ang ikawalong taon, yung abib ng ikawalong taon. Kasi at the end of the 7th year, ang sabi doon. Okay. Sige, salamat, Sis Elaine. Kaya pa. Anong Opo. verse Pasensya na na, ba? marami kong tanong. Anong verse na Okay ba? lang po. 16 ka na, At sis? 19 na, mga panganay na hayop. Okay. 19. Okay, dito na tayo. Ang Ang mga mga pangalan. panganay na hayop. Ilaan ninyo kay Yahawa na ating alahayam ang bawat panganay na lalaking anak ng inyong mga bakahan at kawan. Huwag ninyong pagtrabahuin ang panganay ng inyong mga baka at huwag ninyong gupitan ang panganay ng inyong mga tupa. Bawat taon, kayo at ang inyong pamilya ay kakain sa harapan ni Yahawa, ang ating alahayam, sa lugar na kanyang pipiliin. Kung ang isang hayop ay may kapintasan, pilay, bulag, o may malubhang depekto, huwag ninyo itong ihain kay Yahawa, ang ating alahayam. Kainin ninyo ito sa inyong sariling bayan. Ang mga taong itinuturing na marumi at malinis ay maaaring kumain nito na para bang ito ay usa o gazela. Ngunit huwag kayong kakain ng dugo. Ibuhos ninyo ito sa lupa na parang tubig. Okay. Kabanata 16. Ang Paskwa. Sundin ang Excuse me. buwan na po. So yung may mga defect na that is for consumption lang. Pag kakainin Mm. lang, pag may mga defect yung hayop. Oo. Pero pag panganay na hayop at Panganay na na para lalaki. kay oo, panganay na lalaki na may defect, aanin mo, babaliin mo ang leeg, 'di ba? Hindi mo Ah, pwedeng ialay 'yon. tutubusin. Ibig sabihin, sis, papalitan. Okay. Oo, tama, tama. Oo. Tutubusin. Oo. Okay. Thank you. Sundin ang Thank you. buwan ng Abib at ipagdiwang ang Paskwa
ni Yahweh na ating alahayam, sapagkat sa buwan ng Abib, inilabas niya kayo mula sa Egypt sa gabi ng ika-14 na araw. Mag-alay kay Yahweh ng isang hayop mula sa inyong kawan o bakahan bilang Paskwa, sa lugar na pipiliin ni Yahweh bilang tahanan ng kanyang pangalan. Huwag ninyong kainin ito na may tinapay na may pampaalsa, kundi sa loob ng 7 araw, kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng paghihirap, sapagkat umalis kayo ng Egypt ng madalian, upang sa lahat ng araw ng inyong buhay ay maalala ninyo ang panahon ng inyong pag-alis mula sa Egypt. Ano yung So, sis? Tinapay ng paghihirap? Parang ngayon lang Unleavened bread. Kasi ano yan di ba, dinala nila yung kanilang tinapay na hindi pa nalalagyan ng leavening. Pero bakit ngayon lang natin na-encounter itong term na to na tinapay ng paghihirap? Ano yan? paghihirap. Anong verse? Verse 3, Verse 3. Natin sa 16. English. Chapter 16, verse 3. Verse 3, sabi, do not eat it with bread made with yeast, but for 7 days eat unleavened bread, the bread of affliction, because you left Egypt in Ibig haste. sabihin, yung unleavened bread, tinawag nilang bread of affliction. Oo, kasi medyo matigas, matabang, hindi malambot, di ba? So that Okay. all the days of your life, you may remember the time of your departure from Egypt. So, hindi Yan. kasi ito tinawag na tinapay ng paghihirap doon sa Leviticus. Oo, bread o paghihirap ba ang ano dyan? Oo, Ang tinapay ng paghihirap. hindi paghihirap, affliction, ano ba yung Google ng affliction? Oo. Wait, tingnan natin kay chat. Kasi ang sinabi lang naman doon sa aklat ng Leviticus, tinapay na walang pampaalsa. Dito, Oo. dito lang ito tinawag na tinapay ng paghihirap. Tama po, tinapay ng paghihirap, translation, bread of affliction. Affliction nga. Okay. Oo. Context ng pagdurusa o pagsubok, sabi ni Meta. Hindi paghihirap, pagdurusa. Tinapay na pagdurusa ba? Parang Pagdurusa mas o ano yun. pagsubok ang nakalagay. O tinapay ng afflict yourselves pagdusahin mo ang sarili paghihirap. mo. Hindi ba pahirapan kung pagdusahin? Tinapay ng pagdurusa na lang, no? Pagdurusa? Tinapay Oo, ng pagdurusa. mas tama yun. Parang mas okay na ito, sis. Ang tinapay ng paghihirap. Dahil hirapan sila. Hmm. Okay, sige, paghihirap na lang. Parang yung pagdurusa, sobra naman yun. Sige, afflict yourselves. Di ba Oo. pagdusa. Oo. Sige, yun na lang. Okay. Okay po. Mm-mm. Kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng paghihirap, sapagkat umalis kayo ng Egypt ng madalian, upang sa lahat ng araw ng inyong buhay ay maalala ninyo ang panahon ng inyong pag-alis mula sa Egypt. Huwag hayaang may makitang pampaalsa sa inyong lupain sa loob ng 7 araw. Huwag hayaang anumang karne ang inyong iniaalay sa gabi ng unang araw ay manatili hanggang umaga. Huwag ninyo dapat ihandog ang handog na susunugin para sa Paskwa sa alinmang bayan na ibinibigay sa inyo ni Yahweh, ang ating alahayam, maliban sa lugar na kanyang pipiliin bilang tahanan ng kanyang pangalan. Doon ninyo dapat ihandog ang Paskwa sa gabi pagkatapos lumubog ang araw sa anibersaryo ng inyong pag-alis mula sa Egypt. Ihawin ito at kainin sa lugar na pipiliin ni Yahweh, ang ating alahayam. Pagkatapos sa umaga, bumalik kayo sa inyong mga tolda. Sa loob ng 6 na araw,
Kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa at sa ikapitong araw, huwag magtrabaho at magsagawa kayo ng isang pagtitipon kaya hawa ang ating alhayam. Ang kapistahan ng mga linggo. Bilangin ang 7 linggo mula sa oras na sinimulan ninyong ilagay ang karit sa nakatayong butil. Pagkatapos, ipagdiwang ninyo ang kapistahan ng mga linggo kay Yahweh, ating alahayam, sa pamamagitan ng pagbibigay ng handog na kusang loob ayon sa mga pagpapalang ibinigay sa inyo ng alahayam. At magalak kay Yahweh sa lugar na pipiliin niya bilang tahanan ng kanyang pangalan. Kayo, ang inyong mga anak na lalaki at babae, ang inyong mga aliping lalaki at babae, ang mga Levita sa inyong bayan, at ang mga dayuhan, ang mga ulila, at ang mga byuda na naninirahan sa inyong kalagitnaan. Alalahanin ninyo na kayo ay mga alipin sa Egypt at sunding mabuti ang mga tuntuning ito. Ang kapistahan ng mga tabernakulo. Ipagdiwang ninyo ang kapistahan ng mga tabernakulo sa loob ng 7 araw matapos ninyong anihin ang mga produkto ng inyong giikan at pisaan ng alak. Maging masaya sa inyong kapistahan, kayo, ang inyong mga anak na lalaki at babae, ang inyong mga aliping lalaki at babae, ang mga Levita, ang mga dayuhan, ang mga ulila, at ang mga byuda na ninirahan sa inyong bayan. Sa loob ng 7 araw, ipagdiwang ninyo ang kapistahan kay Yahweh, ating alahayam, sa lugar na pipiliin niya bilang tahanan ng kanyang pangalan. Sapagkat pagpapalain kayo ng Yahweh, ng alahayam, sa lahat ng inyong ani at sa lahat ng gawain ng inyong mga kamay, at magiging ganap ang inyong kagalakan. 3 beses sa isang taon, lahat ng inyong mga lalaki ay magpapakita sa harap ni Yahweh, ating alahayam, sa lugar na pipiliin niya. Sa kapistahan ng unang ani, sa kapistahan ng mga linggo, at sa kapistahan ng mga tabernakulo. Huwag kayong haharap kay Yahweh ng walang dala. Bawat isa sa inyo ay magdadala ng handog ayon sa pagpapala ni Yahweh, ating alahayam, sa inyo. Ano yun? Applicable din ba yan sa ating mga babae? Oo naman, Paano? sis. Oo. Kasi pero ang mga lalaki required talaga, Oo, no? required Yung talaga. head of the Oo. family. Pero lahat naman tayo. Oo. Kasi nakalagay yung bawat isa sa inyo ay magdadala ng handog. Oo. Ayon sa Saka yung, pagpapala ni Yahweh. saka laging nakalagay magsaya no? Laging Oo. Kasi di ba, pag ilan ba sinabing ang happy kapistahan occasion. nating masaya? First fruit. Tabernacle, first fruit, Anda. Abib, First fruit yun no? ang una, tapos Feast of Weeks, Weeks, at at saka saka yung yung ano. in-gathering. Pero Yung yung tabernacle. shofar, parang shofar masaya na rin yun eh. Di ba? Parang inaano mo yung Sa bagay, pagdating. oo, ang shofar. At saka yung Mm-mm. monthly, ano natin, new moon. New moon, oo. Abib. Oo. Parang New Year natin yun eh. Oo. New Year. Hindi, yung pinaka New Year natin, yung Abib. Oo. So, Pero ang new moon kasi, masaya. parang reset din. Reset din siya eh. Oo. Kaya dapat joyful talaga, gathering natin, may handaan, yan. Mhm. Yung ibang nating mga kapatid, nag-iisip na ng paputok eh. Para Oo. sa, para sa Abib. Ay, wish ko Oo. lang kasabay natin ang buong mundo, no? Oo. Talaga nga naman si Janus ang Oo. Sana nga. Kasi hari ngayon. ilan lang tayo magdiriwang ng New Year eh. Hindi natin Mm-mm. kasabay ang Chinese. Iba din sila, no? Oo, Pero iba din sila. Mauna sila. Next Oo, una tayo. sila kaysa sa atin eh.
January pa lang sila. February sila ngayon, no? February. 17 February. sila. February Oo. 17. February. 17 sila, tayo 18. Oo, kasi Spring. new moon. Punta tayo doon, no? Pag piyesta nila. Black moon Ay, ata. lagi ako sa Chinatown pag Chinese New Year. This Oo. year, Masarap kasi yung last ano year lang doon. hindi ako. Masarap yung mga hopya, ganun. Yung tikoy. Oo. Favorite ko Yeah, lang doon, yung tikoy. tikoy. Oo. Punta tayo. Yan, nakikiano kami sa mga dragon dance. Holiday. Check-in ka pa kami doon. Ganda. Holiday ba yon? Makisaya Opo. tayo sa kanila. Ay, Oo, holiday hindi yun. siya ngayon, Laging di ba? holiday po. Naging holiday na siya. Oo. Opo. Kay Buti- mula kay Pinoy. Oo. Nag-holiday na siya. Pero ngayon, gagawin namang holiday yung February 25. Ano ba yan? po, Ano naman kunot? laging ano na yun. Holiday naman siya to 25, di ba? EDSA. Hina-holiday Oo. po talaga yun. Dati na yun. Okay. Kayo po, EDSA. Mga hukom. hukom. Magtatalaga kayo ng mga hukom at opisyal para sa bawat tribo, sa bawat bayan na ibinibigay sa inyo ni Yahawa, ating alahayan, at huhusgahan nila ang mga tao ng patas. Huwag ninyong baluktutin ang katarungan o magpakita ng pagkiling. Huwag kayong tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay binubulag ang mata ng marurunong at binabaluktot ang mga salita ng walang malay. Sundin ninyo ang katarungan at katarungan lamang upang kayo ay mabuhay at maangkin ang lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahawa, ating alahayan. Kaya pala, atin mo, binubulag ang mata ng marurunong. Kaya pala nakapiring yung Justice. Statue of Oo. Liberty. Ano pala, yung justice na yung babae. Ano pangalan nun? May pangalan yan eh. Justice. Katarungan. ano Basta ba yan? kapiringan. Statue ng Oo, binubulag Ng ang mata ng marurunong. karunungan. Nabaluktot, oo. Ay, hindi. Statue ng hustisya. Ganon. Di siya. Oo. Oo. Nakapiring Katarungan. ang mata. Tinapalan kasi ng maleta. Lady Justice. Oo. Ang Lady Justice. pangalan niya sa Greek mythology ay Dike, sa Roman ay Justitia. Hustisya. Sino ba yung AI mo, sis? At napakabilis, talino, ha? Si Meta. Tinatanong ko pa lang, may sagot na. Oo, si Meta yan. Tinanong ko yung Ayan ba yung pangalan ng PA mo? justice na nakapiring. Ayun lang yung tinanong ko eh. Sagot niya. Dapat Si kasi Piring. palitan Si Piring, o kaya si oo. Maleta. Palitan Piring. kasi yan. Kasi ang mata nakatakip ng maleta. Dapat na yan, dilat ang mata at mayroon pa siyang magnifying glass. Para sinusuri. Ng mabuti. Oo, sinusuri ng mabuti. Justice is blind. At saka may CCTV. Yan. Oo. Para daw fair, para daw hindi nila makita kung ang nasa harapan nila na sinusolve nilang problema ay mayaman o poor. Fair daw ang judgment. Natitimbang naman nila ang yung maleta. Kung ano mas mabigat. Mas mabigat na maleta, di ba? Ay, naku, kayo Salbahe itong mga natin. Plot control. Trillion o billion? Mamili ka. Letter T o letter mamili B? ka. Alin ba yung mas mabigat? Milyon o trillion? Ayan, kaya Sige na, pinag-ano na, billion nga lang, pala? na nila eh. Ang nasa kabilang timbangan, milyon. Yung nasa kabilang timbangan ay trilyon. Kaya lang, mas mabigat pala ngayon yung milyon kesa sa trilyon. Oo, may impeach na agad. Oo.
nimpis ka agad yung milyon, pero yung trilyon hindi. Paano kaya nangyari yun? Talaga namang napalitan na yata yung ano, Nasira ang timbangan, sis. o Sinisira. sira ang timbangan, napalitan lang yung hustisya ng ano, Uy, marinig nakagaling. kayo. Recorded tayo, ah. Ang utak. Kahit saan mo naman tingnan ang gulo, talagang ganun ang nakikita ng tao. Oo nga, eh. Decision making. Oo. Walang justice eh. Oo. So, yun, nangyari sa justice Bulag natin. nga, eh. Bulag. Oo. Bulag talaga. Tinakpan kasi ng maleta yung mata Dapat ano yan, walang takip na may, Bulag-bulagan sila. oo, na may magnifying Alam para naman ng mga tao. sinusuri. O sana nga magpakinggan ito ng ating mga mambabatas o mambubutas. Paano ka magiging magaling na, na hukom kung bulag ka, di ba? Yun nga, paano ka naman magiging magaling na hukom kung bulag ka? So dapat talaga marinig itong usapan natin ng mga mga mambabatas at mapalitan yung kanilang statue of justice. Sana nga magising sila, no? Oo. Ewan ko ba? Kasi parang walang logic yung yung nakapiring. Kahit Kasi naman hindi oo, nakapiring, sa ngayon kasi hindi lang yung ang hukom ay hindi lang yung napapakinggan ng tainga, 'di ba? Dapat sinusuri din. Dahil paano nila makikita yung mga ebidensya kung bulag sila? Lalo na may AI pa, no? Oo. dinagdagan ng piring samantalang kahit wala mang piring yun, bulag pa rin naman talaga. Oo. Sabagay, bulag naman ang mga tagapagturo nating mga ngayon, yung mga propeta. Mm. Paano susundin ang magtuturo ang bulag sa kapabulag? Mahuhulog sila sa bangin, di ba? O di parehas silang mahuhulog. Oo. Kaya lang may Okay. sasalo sa kabila wala. Ay, ano ba yan? Okay, verse 21 ba, Sige, sis? tuloy na nga natin yung Opo. pagsampa sa mga idolo. Pagsamba sa mga idolo. Huwag kayong magtatayo ng anumang kahoy na haligi, Asherah pole, sa tabi ng dambana na itinatayo ninyo para kay Yahweh. At huwag kayong magtataas ng sagradong bato o haligi, sapagkat kinapupuotan ni Yahweh, ating alahayam, ang mga bagay na iyon. Yada. Yada. Yun Kabanata 17. Huwag kayong maghahandog kay Yahweh, ating alahayam, ng isang baka o tupa na may anumang depekto o kapintasan, sapagkat iyon ay kasuklam-suklam sa kanya. Kung ang isang lalaki o babae na naninirahan sa inyo sa alinman sa mga bayan na ibinibigay sa inyo ni Yahweh ay makakagawa ng masama sa paningin ni Yahweh na ating alahayam, na paglabag sa kanyang tipan, at sumamba sa mga idolo, yumukod sa mga tao, Sa mga ito. sa mga ito, o sa araw o buwan o mga bituin sa langit, at ito ay naibunyag sa inyo, kailangan ninyong imbestigahan ito ng mabuti. Kung totoo at napatunayan na ang kasuklam-suklam na bagay na ito ay nagawa sa lupain ng mga Israelita, dalhin ninyo ang lalaki o babaeng gumawa ng masamang gawaing ito sa pintuan ng inyong lungsod, at batuhin siya hanggang sa mamatay. Sa patutuo ng 2 o 3 saksi, ang isang tao ay maaaring patayin, ngunit walang dapat patayin sa patutuo ng isang saksi lamang. Ang mga kamay ng mga saksi ang dapat na unang pumatay sa taong iyon, at pagkatapos ay ang mga kamay ng lahat ng tao. Kailangan ninyong alisin ang kasamaan mula sa inyo.
Mga Ang hirap pala hukom. maging saksi, ano? Kasi ikaw ang unang papatay. Eh, halimbawa, kaaway mo yon, sabihin mo, magsama ka ng dalawa pa para sabihin mo, ganyan ginawa niya. Di ba? Mahirap pala yung panahon noon, no? Para silang unang papatay, no? Mm. Anyway, sige po, sis. Mga hukuman. Kung may mga kaso na dumating sa inyong mga hukuman na masyadong mahirap para sa inyo na hatulan, mga pagdanak ng dugo, mga demanda, o mga pag-atake, dalhin ninyo ito sa lugar na pipiliin ni Yahweh, ating Alhayan. Pumunta kayo sa mga Levitikong saserdote at sa hukom na nasa tribunal sa panahong iyon. Magtanong kayo sa kanila at ibibigay nila sa inyo ang hatol. Kailangan ninyong kumilos ayon sa desisyon na ibibigay nila sa inyo sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Maingat ninyong gawin ang lahat ng itinuturo nila sa inyo. Kumilos ayon sa anumang ituturo nila sa inyo at sa mga desisyon na ibibigay nila. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa sa kanilang sinasabi. Ang sino mang magpakita ng paghamak sa hukom o sa saserdote na nakatayo roon bilang tagapaglingkod kay Yahweh, ating Alahayam, ay dapat patayin. Kailangan ninyong alisin ang kasamahan mula sa inyo. Ang lahat ng tao ay makakarinig at matatakot at hindi na magiging mapanghamak muli. O, yung paghamak lang at pagpapaano sa hukom o sa saserdote, death penalty na, no? Kaya pala your honor talaga ang tawag nila. Dapat talaga may sample para Oo. matakot ang tao. So, dapat din pala talaga maibalik sa atin ang death penalty, para matakot yung mga gumagawa ng Kaya lang, corrupt ang ating Ang kasamaan. babayaran. Kawa naman yung mahirap. Tapos yung Yun mayaman, lang. nakakaano. Oo. Yun, diba? Kaso, yun nga kasi, dapat talaga palitan na ang natin, statute of justice. Dapat Hindi na bulag. autocratic. Oo. Autocratic dapat ang ating gobyerno. Ang hari. Kapag pumasok na kayo sa lupain na ibinibigay sa inyo ni Yahweh, na Alahayam, at naangkin na ninyo ito at naninirahan doon. At sasabihin ninyo, gusto naming magtalaga ng isang hari sa amin tulad ng mga bansang nakapaligid sa amin. Siguraduhin ninyong magtalaga ng isang hari na nakalulugod sa paningin ng Alahayam. Dapat siyang magmula sa inyong mga kapwa Israelita. Huwag kayong magtalaga ng isang dayuhan na hindi Israelita. Ang hari, bukod dito, ay hindi dapat mag-ipon ng maraming kabayo para sa kanyang sarili o pabilikin ang mga tao sa Egypt upang kumuha ng higit pa sa mga ito. Sapagkat sinabi ni Yahweh sa inyo, hindi na kayo dapat bumalik sa daang iyon. Hindi siya dapat magkaroon ng maraming asawa upang hindi malihis ang kanyang puso. Hindi rin siya dapat mag-ipon ng malaking halaga ng pilak at ginto. So, lahat pala ito nilabag ni Solomon. Oo. Tapos yung mga kabayo, ngayon, mga luxury cars, no? Oo. Pabalikin mga tao sa Egypt. Ano yung pabalikin mga tao sa Egypt upang kumuha ng higit pa? Yung mga OFW, Oo. parang di ba ginagawa natin ito, pinababalik sa Egypt upang Kaya nga, kumuha ng nagiging higit pa? alipin ulit sila. Oo. So, hindi na kayo dapat bumalik sa daang iyon. Okay. Kapag siya ay umupo sa trono ng kanyang kaharian, kailangan niyang isulat para sa kanyang sarili sa isang balotbon ng kopya ng kautosang ito mula sa mga Levitikong saserdote. Ito ay dapat na nasa kanya at dapat niyang basahin ito sa lahat ng araw ng kanyang buhay
upang matuto siyang gumalang kay Yahawa, kanyang alahayam, at maingat na sundin ang lahat ng salita ng kautosang ito at mga alintuntunin at hindi may magmamalaki sa kanyang mga kapwa Israelita at lumihis sa kautusan sa kanan o sa kaliwa. Sa gayon, siya at ang kanyang mga lahi ay maghahari sa kanyang kaharian ng matagal sa mga Israelita. Yada. Yada. So, Yada. marker na tayo. Utusan. Lumihis sa kanan o sa kaliwa. Ano yun? Political party ba yun? Kanan o kaliwa? Sa kanan o kaliwa. Hindi kasi, ano naman talaga, Sa landas. yung mga batas at alituntunin ay mayroon tayong kalayaan na kung ito ay susundin mo o hindi. 'Di ba? Pag susundin mo, di nandun ka sa kanan. Pag susuway ka, edi pupunta ka sa kaliwa. Ang ano dito parang sa katuwiran, hindi tuwid na daan, hindi sa kaliwa Oo, o sa sa tuwid. kanan. Baga, Oo. diretso, hindi ka lilihi sa kaliwa o sa kanan. Baga, diretsong north. Oo, Pagkapunta ng diretso, east. matuwid. Sa Oo, tuwid na tuwid. daan. Oo. May mga reaction po kayo o tanong? May oras pa? Ang north. Oo, saan na ba yung ating mga kapatid? Walang, Ay, maganda yung topic pala next. oo, walang Okulto. patanungan. Medyo mahabang diskusyon Ay, to. oo. Propeta, okulto. Yan. Kapag north ba, matuwid? Hindi, pag sinabi kasing true north, kasi hindi ka pag halimbawa ngayon, tapos meron kang 1 degree na hindi north talaga, 1 degree. Pagdating ng 5 milya, ang layo mo na sa north. Kasi kahit 1 degree ka lang na lumihis. 'Di ba? Kasi pag yung trajectory no, napakalayo na sa north pagdating ng panahon. Nagta-travel ka, lumihis ka ng 1 or 2 degrees. Tapos tuloy-tuloy ka pa rin, hindi mo tinama yung north. Ang layo-layo mo na dun sa destination mo pag ang destination mo ay north. Yun ang parang figure of speech. Huwag Marker. kang lilihis sa kaliwa o sa kanan. Parang ganun din yon. Kaya pag sinabi nilang true north, yung totoong yung direksyon na dapat puntahan, true north. Oo, Sabi dapat talaga, hindi yung hindi Hindi bendalo. ka lilihis kahit 1 degree o 2 degree. Mm. Parang ganun. Kaya may ingat na pagsunod. Kaya lang ngayon, hindi may batas na nga, bendalo pa. Oo, bendalo. Oo, U-turn pa, no? Mag-U-turn pa yan. Ay, hindi nga kasi, di ba Papaikot-ikot pa yan. oo, sabi Kung pag hindi malaki naman, ang hindi bigay, naman yun na yun. binabali. Binibend lang. Oo. E paano sa Tulad di kakabend? ba, impeachment. May mga O, di ba, sa na. kakabend, nabali. Oo. Marupok na pala. O, di nabali. Wala na ba? Bendalo na nga. Ikot-ikot. Ngayon, nag-unahan sa Ay, hindi pagpa-file. na. Hindi na pala Dismiss na. bendalo. Breakdalo na. Oo. Karamihan ngayon sa nangyayari sa atin ngayon, di ba? Breakdalo. Bendalo. Oo. Hindi bendalo. Breaking the law. Yes. Kasi ang dami ng violation sa ating constitution. Pag na-violate, di break the law na yon, hindi na bend the law. May ano ba tayo? May musika ba tayo, sis? Sige, So, hanap naka-ano lang tayo. tayo? Naka-dalawa lang ba tayo? Hindi, 4. 4. Oh, marami din. 17. Saan tayo nag-umpisa? Sa 14. 14 to 17.